in the war against illegal drugs. Napakaswerte po ng Pilipinas. Dahil nagkaroon ho tayo ng pagkakataon na magkaroon ng isang presidente na ang advokasya ay labanan ang ating problema sa droga. Seen a lot of people, politicians, and people from the private sector who have always been announcing that ako ay kontra sa droga, ako ay kontra sa ganyan, but never na nagkaroon ho tayo ng isang leader na ipinakita ang kanyang leadership para labanan o mag-declare ng totoong gera sa droga. At walang iba ang pwedeng gumawa niyan kundi po si President Rodrigo Roa Duterte. Ladies and gentlemen, I would like to emphasize that this war is not an ordinary war. I am glad that no less than the President is leading this war. Because if it not for President Duterte, we would not have known na ganito pala ang kalaki ang problema natin sa droga. And he was the only leader bold enough, courageous enough to name narco generals, narco cops, narco judges, and even narco politicians. Kaya ho, ako'y hangang-hanga sa ating presidente. Ay kailangan natin ng extension pa kay President Duterte. Nang sa ganun, ipagpatuloy itong kontra-drogang programang ito. Bakit naman hindi? Wala hong dapat ikatakot ang sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na kung ang ating leader ay nagpapakita ng totoong pagmamahal sa bayan. Clap your hands, Ace Barbers! Tama! Ace Barbers! Kasi ngayon, di ba, kwentong barbero na mga pinagsasabi mo eh. I-recall mo ang mga pinagsasabi mo dati. Proud na proud ka pa kay Tatay Digong. Anong sabi mo? Humihingi ka pa ng extension sa term ni Tatay Digong. Ay, ambot mo, Ace Barbers. Tapos ngayon, anong pinagsasabi nyo? Napangit ang war on drugs, maraming napatay sa war on drugs, hindi epektibo ang war on drugs. Ang bobobo nyo, kayo mismo proud na proud kayo sa war on drugs dati. Kayo mismo, kumbaga sabi mo pa nga, pwede ito gayahin ng US. Diba? Bumaliktad na kayong mga balimbing kayo. Kasi nga, hindi na si Tatay Digong ang nakaupo ngayon. Wala kayong paninindigang mga hinayupak kayo, lalo na ikaw, Ace Barbers. Naging ano ka na no? Barbie. Sobrang nakakainis talaga yung ibang mga buhaya ngayon, mga lods. Kasi dati, puring-puri sila kay Tatay Digong. Dati, grabe. Diba? Kung bigyan nila ng appreciation ng war on drugs, talagang abot hanggang langit eh. Pero ngayon, pinapaimbestigahan na nila ang mga walang kakwenta-kwenta. Tapos ang witness nila, drug lord. Okay talaga itong mga buhaya, no? Talagang proven and tested itong mga buhaya. Malalaki lang ang mga katawan pero walang utak. Buti pa! Diba? Buti pa si Congressman Richard Gomez, diba? Talagang lantaran niyang sinabi na effective at maganda ang war on drugs. Pero itong mga buwaya na to, lumaki na lang yung mga tiyan nyo. Palakihin nyo rin naman ang mga utak nyo.